May reklamo yung mga artista nyo, may favoritism, may... Kasama ulit sila ni Alden dito sa Battle of the Giant. Mga kamarites, kami po ay labis na natutuwa sa inyong pagtangkilik sa aming podcast. Subalit, gusto namin ipaalam sa inyo na 81% pa po ang hindi nakaka-subscribe sa aming channel. Hinihingi namin ang inyong lubusang suporta sa pag-subscribe. Sabay-sabay nating panoorin ng Marites University! Mga Marites! Sabik na ba kayo sa latest? Bago yun, good morning, good afternoon, good evening, good morning. Bago latest, this is your Dean, Junardo. At ang inyong PhD, Rose Garcia. And of course, ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At ako naman po ang best UAP Marites, Jaiho! And welcome to Marites University! Yeah, mga palakpakan naman Marites, salamat sa pataas nating subscribers. Ang bilis! Maraming salamat mga subscribers, mga kamarites. Sige lang, salamat po. Ito na ang pinaabangan nyo. Isang linggong chismis. Siyempre, urigto, no? Legit to. Naman. Diba? Walang filter. Okay. Walang booster. Okay, booster. Ito, papakita po namin mga Marites sa mga ratings ng noontime shows, ngayon tatlong noontime shows mula July 1 hanggang July 7. So, yung itim ba yun? Yes. Ay, sa TV5. 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 Yung blue, Sa GMA Bulaga. And yung red, Combined It's Showtime. Combined Showtime, yun yung lumalabas sa GTV, sa A to Z. A to Z. Okay. Ano ba? Ano ba itong Diba? parang... Ang source natin dyan ay Nielsen. Okay. Noontime show ratings. Ma-observe nyo po dyan simula July 1 kung saan talagang nagpabonggahan yung TV5 at saka TV5 at saka yung Showtime. Kitang-kita mo naman talaga 8.67 yung nakuha ng TV8. TV8. At saka TV5 Eat at saka yung Showtime mataas din 3.57%. Pero nung mga succeeding days na. Yes. July 3 na Monday na yan kasi Sabado yung July 1 eh. July 3 Monday makikita mo ang TV5 Eat from 8.67 PhD Rose naging 6.34. Mahabang ang GMA 8 Bulaga, tumaas naman siya sa 3.34%. Fairness, diba? At yung Showtime from 3.57% nung July 1, bumaba sila ng konti sa July 3 ng 2.71%. Yun. July 4, Tuesday, bumaba uli ang TV5 Eat from 6.34 naging 5.04% sila noong July 4 habang ang GMA Eat Bulaga 3.34% steady at ang Showtime ay 2.58%. Bumaba na naman. Bumaba din. And on July 5, ayun na. Tuloy-tuloy na from 5.04 ang TV5 Eat 4.70%, 3.40 umangat ng konti, ang GMA Eat Bulaga. Tapos ang It's Showtime tumaas din ng konti, naging 3.05%. And then on Thursday, July 6, ito na. Tuloy-tuloy ang pagdos Black TV5 Eat 4.44% habang tumaas uli ang GMA at Eat Bulaga ng 3.51% at ang Showtime 3.05% until nung July 7. July 7 po ito Black TV5 Eat 3.88% na lang mula sa kanilang pag-launch nung July 1 ng 8.67% habang yung GMA Eat Bulaga steady sila. May decline ng konti, 3.34% at ang Showtime 2.77%. Ano ang pinapakita nito din at PhD and Jaiho? Consistent yung Eat Bulaga, kumbaga yung steady lang. Yung up and down yung the up declining yung sa TVJ's Eat. Tsaka yung ano rin, di ba? Yung
It's showtime. It's up and down, di ba? Ito yata Nutam. Nutam. Oo. Ang Nutam is yung nationwide. Nationwide, oo. So, Nielsen. siguro kung titingnan natin, sa ngayon, parang maganda yung performance in a way ng Itbulaga dahil parang kung titingnan natin, parang yung Steady lang sila. yung audience nila Hindi sila iniiwanan. hindi iniiwanan. Although hindi man gano'n nadadagdagan, pero steady, okay. Yung sa It, yun nga, medyo TV5. nakakalungkot kasi parang medyo bumababa. Oo. Although napakataas nung July 1 nila, Yes, 8.67. Kasi expected na talaga, yun ang inaasahan ng lahat, yung pagbabalik nila. So, pero dahil ganito kataas yung una, kaya pala. Pwede rin kung anong gagawin, kung para mabalik nila yung ganong... Hindi ba meron pero nakakaloka yung decline 3.88 from 8. Ang laki nun. Habang yung Showtime, tumaas, bumaba, hindi naman nalalayo yung mga hindi numero. nalalayo. Oo, di ba? Small margin na lang yan, dyan? di ba? 388, 34, di ba? Small margin na lang mo. Yes. Parang base sa mga naririnig ko before pa for TV5, di ba nagkaroon ako ng show din sa kanila sa TV5. Parang ang dami kong narinig sa loob na parang nagsasabi na kahit daw gaano kaganda man yung i-produce na content na ipapalabas doon, nahihirapan talaga sila sa ratings. Kasi sa signal ang nagiging pinakalabanan. Di ba? Kumbaga parang not everybody nasasagap yung channel ng TV. Di ba kahit sa atin sa mga black box natin, sa mga GMA TV box, ganyan. Talagang ang hirap kuhanin yung signal nila. Kaya nakaka-apekto talaga siya sa signal. Marami daw mga artista, producers, ang nagsasabi kay MVP na, Sir, baka pwede tayo mag-invest sa signal natin. Matagal na sinasabi. Matagal na daw yun. Oo. Anyway, itong Nutam show na to ratings, Visayas naman to. Same source, di ba? Nutam to. Yun. Ayan pa rin, nagpapakita pa rin ng mula July 1 hanggang July 7 din naman. Ganito naman po tinanggap ng mga taga Visayas. Ang GMA 8 Bulaga, TV5 8 at ang combined ng 8 Showtime. Again, nagsimula ang TV5 8 na napakataas, 4.76. Visayas po ito mga marites. Visayas, pababa sila ng pababa, 4.57. Nag 2.96 nung July 4, nag 2.74 nung July 5, 2.63 nung July 6, hanggang 2.42 ng July 7. Samantalang ang GMA 8 Bulaga nagsimula 4.23. Ang malakas ang 8 Bulaga ng sa Visayas area. Sa signal ng GMA yan. Kasi signal yan. Oo, and then umakyat ng 4.ilan yan? 49. 49% nung July 3. Medyo bumaba ng malakas dito sa July 4 ng 2.52. And July 5. Umakyat uli ng July 5 ng 2.56 at umakyat uli ng July 6 ng 4.30% at July 7, 3.32. So yung Visayas audience medyo parang naglalaro. Shaky, parang gano'n. Diba? And ang Showtime matindi rin. Nag-umpisa sila ng July 1 ng 3.87%. Nag-decline ng July 3 ng 2.25 hanggang 1.38 ng July 4. Umakyat sa 3.08 ng July 5. July 6, 2.78% hanggang bumaba na naman ng July 7 ng 1.54. Para ako nagbabasa ng weather news. Actually, yun nga gusto ko sabihin. Maraming salamat, Kuya Kim. Pero yun yung Visayas. May Mindanao ba tayo? May Mindanao pa. May Mindanao pa. Mga kamarites sa Mindanao. Updated kayo mga kamarites. Oo, talagang inaasahan natin to. Kita-kita Mindanao. Syempre, alam na natin, nandiyan dyan ang mga grupo ng haloso sa mga tapes. So, hindi sila pinabayaan. Oo nga, TV5 8, July 1, opening nila 3.30 sila. Tapos bumaba ng 3.01 ng July 3, July 4 2.62, July 5 2.91. Tumaas. Pero bumaba ulit ng July 6 ng 2.74% until July 7 ng 2.69. Habang ang GMA 8 Bulaga nagsimula ng 2.45 ng July 1, umakyat ng 3.63% ng July 3, July 4 4.46, July 5, 4.45. Medyo nag-decline ng July 6 ng 2.91% sila at umakyat ulit sa 3.52 nung July 7. Habang ang It's Showtime, 2.96 nung July 1, opening nila. Medyo mataas. Umakyat sila ng 3.33 nung July 3. July 4 at hindi nang binagsak, 2.21%. Umakyat ulit sa 2.47% ng July 5. July 6, bumaba sa 1.72 until July 7 po nag 2.28.
So makikita mo talaga yung trend. Tuloy pa rin ang buffet, sabi nga ni Ah, Yorme, di ba? correct. Alalaman po ninyo, di ba? Metro Manila, Luzon, Mindanao. Yan po ang... Visayas. Visayas pala, tsaka ano. Mindanao. Okay. Yan po So, ang tuloy-tuloy ratings. na lang yan. Wala po rito sa aming Marites. Next. Mm. Okay. Ito. Ito na. Ito na, yung ganap nung Saturday. Yung pumirma na po ng kontrata, long time ba? Long-term contract sina Isko Moreno at si Paulo Contis sa Eat Bulaga. Doon po sa APT Studio ginanap itong pirmahan. At sabi nga ng mga Haloscos Brothers, si John tsaka si Bullet, ay pipirma pa rin po ang mga empleyado para po sa kanilang security of tenure. Ayan po, kasama po sa pirmahan si Sir Bullet, Halosos, si Joy Marcelo ng Sparkle, po si John Halosos, at si Paulo. Tapos yun din nakita si Attorney Maggie Garduque. Yeah. Kaya man nandiyan dyan ang Sparkle kasi nagpumirma din sila ng kontrata with Tape Incorporated. Talaga? Anong pinirmahan nila? Yung mga artist na na pwede long-term mag-guest. din. Yes. So, iba yung napumirma ang Sparkle with Tape, iba rin yung pumirma si Paolo with Tape. And sabi nga, bumiro nga dyan si Yorme na since independent siya, sabi niya baka daw very soon mag-Sparkle talent na rin talaga? siya. Talaga dito ko na narinig So yun. pareho na sila ni Joaquin. Yes! Co-managed ni, of course, ni Daddy Wawi. Daddy Wawi. Diba? Pero may question ako kasi wala ako dyan. Nanap ka na attorney. Hello, Attorney Maggie! Ayan. Bakit wala yung ibang host ng Itbulaga? To follow sila. Inuna lang yung dalawa kasi parang sila yung mga frontliner. And singit ko lang, dala-dala nila yung hope and joy na slogan logo nila ngayon. Saya. Yung tulong at saya. Okay. So si Jaiho, pang ilang tinanong ko yan doon sa sabi ay to follow. So wag po kayo mag-alala. Okay. Actually, Again. tinanong. Batiin mo na sila ngayon ulit. What's up, Dabber ka? Parang walang energy. Baka hindi matuloy ang pirmahan pag ganyan. What's up, Dabber Gods? Kasi kagabi kasama ko yung handler ko kasi. Ayun na. Nilinaw ni Attorney Maggie na wala pong katotohanan yung naglalabas ang issue ng katapusan na lang July ang Itbulaga sa GMA. Ang magtatapos po ay yung 43rd. Yes. Dahil papasok na sila 40 sa July 29 na Sabado po yung baka na naman mapapanood nyo. At ito na nga si segue ko na rin kasi nakausap natin dyan ng Halosos Brothers. May piniprepare din silang something for the 44th anniversary nila ng Itbulaga. Although hinihinga namin ni June ng konting pasilip man lang or baka pwedeng mag-mention. Sabi niya basta naka-angkla yan sa tulong at saya program namin. Slogan na lahat ng mga kamarites, lahat ng mga kapuso, actually kapuso ang tinanong ko. Ang Showtime may madlang people, yung kabila may Dabarkans, kayo naman, simpleng kapuso lang daw po sila na mamimigay ng tulong at saya sa July 29 in line with the 44th anniversary ng Itbulaga. So, dito lang po kami. Sabay, may anniversary din ba nung... in-anticipate nila, in-expect na daw nila na merong something din naman na pasabog yung TVJ. Pero sabi nila, basta kami meron din kami. Abangan po niya mga Marites, July 29. July 29, correct. Next. Ayan. Yan na. Willie Rebillame na naman. Kawawa nga ba? Kasi nga ba sa gitna nga ng mga usapan natin dito na mga noontime shows, di ba ang dami kumakalat na kesyo nagpresenta, nakipag-usap, nakikipag-bargain sa mga bosses ng Itbulaga, ng TVJ, ng It's Showtime, etc. Pero walang pumapansin. Sabi nga ni Nanay Lolit Solis, kukupo lang si Nanay Lolit. Sa gitna ng lahat ng dati sikat na sikat-kat, meron kang teritoryo ngayon doon ay biglang nalaos. Kaya kawawa daw. Tapos may sinabi pa dun si Nay Lolit na parang nagbabayad ng mga sumisigaw. Pero yun po ay kino-quote lang namin ng aming Nanay Instagram Lolit. post ni Nay Lolit. Yun. Kakaawa nga. Somehow, yes. Pero siguro, may lesson din na... Lessons learned. Yan.
Yeah, Jayo, alam mo yun ay na. Damay-damay. Okay, Opo. next. Aramina, naging emotional sa kanyang unang solo show. Ando ka din. Kayo yan, Ando ka. dalawa. Magandang araw. Nanalo kayo? Nanalo yung minor lang. Halos lahat naman, lahat ng press na kaibigan, nakatulong sa kanya in her 30 years in showbiz. Yun ang kanyang, yung dream niya. First time lang siya nagkaroon ng ganyan show. Sa Net25. Net25. Actually, yun ang kauna-unahan daw niyang solo show. Oo. Sa 30 years niya sa showbiz. Kaya ganun yung, sobra siyang emotional talaga. As in, Anong title ng show? cry siya ng cry. Magandang Magandang araw! Ayun. Magandang araw. Oo. Maganda naman talaga si Aaron. Oo. Medyo ano siya dyan, ano ba, parang... Na-fragile siya nung araw na yan. Oo. Saka at the same time, talagang hands-on din siya eh. Kasi... Naging bisita natin dito sa Pinoy niya yan, di ba? In a way, co-produce niya eh. Tama ba? Okay. Oo. So, nag-iisip talaga siya ng mga konsepto at sinasabi niya na ang magandang araw daw ay hindi niya show, hindi siya yung Bida. pinofocus, hindi siya yung bida, kundi ang mga manonood. Parang gano'n. O yung Good mga vibes lang guests siya niya. ihatid Oo. doon sa mga tao. That's every 3 to 4 p.m. starting this July 15. Ang una niyang guest, Piolo Pascual. Toroy! so panoorin po natin yan. Mabait po yan. Magaling po yan si Arap. Okay, Docs. Okay. Bella yes. Padilla Yan. naman. Balik London. Magtatagal. Oo. Actually, nakausap ko siya nung Friday. Yan. Yung Friday na yun yung last day niya. Then, the following day, Saturday, lilipad siya papuntang South Korea. Yes. Kasi nag-launch siya ng kanyang skincare line, Aira. Alam mo, ang ganda ng Aira. Hindi dahil Aira, ano spelling nung A-E-R-A. Okay. Ang ganda. Korean made siya. Pang facial, pang mukha. Pang facial, makeup. parang gano'n. May parang gano'n, parang may parang BB cream, yung may isang gano'n, pero no oil. Maganda siya. So, this time, parang partner si Bella. At the same time, endorser. Pero ngayon daw kasi natuto na siya. Nag-launch na pala siya before ng skincare, pero parang hindi nag-workout, hindi maganda yung kinalabasan. Nabudol. Hindi naman kasi at katwiran niya parang hindi niya masyadong napag-aralan. Ayun. So this time parang nag-partner siya sa talagang medyo marunong na. Hands-on siya. Oo, yes. Tapos sa Korea nga to, kaya dun muna siya ngayon. I think lilibot to na siguro pag-aaralan pa yung kanilang mga product. And then diretso na siya ng London. So nagulat ako, sabi ko, so hanggang kailan ka sa London? Sabi niya, baka next year na. Ha? Sabi ko, nagulat talaga ako, next year na. Sabi niya. Di ba may mga naka-line up siya dito nung tayo nag-usap? May gagawin siyang movie with Ayun na nga. JC Santos ba yun? Yung movie niya with JC Santos, tapos nang i-shoot. Okay. Napakalagari. Nag-launch siya ng Friday. Thursday, natapos yung movie. Last shooting day nila. Okay. Then, punta siya ng London kung sakali daw na papalabas ng September yung movie, baka umuwi siya. If not, hanggang next year na. Toroy, So, alam mo ang katwiran, tinanong ko siya eh, so paano, parang ganyan na ba yung setup mo? Kasi di ba nung during pandemic, ang tagal din niya sa UK. Halos nag-second dome niya yun. Yes, sabi niya, at this point in time daw, parang sa kanya, lalo na nagkaroon ng pandemic, yung home is not necessarily sa isang lugar na lang. Parang ang feeling ko, where your heart is siguro, ganon. Parang ganon na. Parang ganon na nga. Pero pag nasa London daw siya, doon nakakapag-sulat siya ng mga script, na mga ganyan. Yan. So, alam mo, somehow, medyo nakakaingit tong ginagawa ni Bella, di ba? Pero maraming naipon kasi para umalmal po masahin mo. Isa pa yun. At saka mag-stay doon. Yes. Pero alam mo yun, di ba, pag-artista ka, parang isa yan sa hindi mo ma-afford. Hindi dahil hindi mo ma-afford financially, kung hindi because of the time. Yes. Because talika sa mga, or else commitments. Yes, or maghihintay ka. Kung aalis ako, baka mawalan ako ng racket, something like that. Yun. Okay. So, that's it. Dahil dyan, mga Marites,
Ating Chick of the Week is brought to you by Amigo Sigurado! Kaya mga kamarites, nasaan na ako? Mahalaga po na nararamdaman ang iyong aruga. Kaya naman kahit sa panig ka pa ng mundo, nandito po ang Amigo Sigurado para itulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya nga mga kamarites, gamitin nyo na ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. At sa lahat ng mga kamarites, i-check out nyo na nga po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Ano yung Chika of the Week na yun? Mga Marites, ang ating Chick of the Week ay tungkol kay Janelle Salvador. At may pasabog ang ating pasabog ang ating Beshi. Sabihin muna natin yung issue. Kasi naglabas ka makailan ng Star Magic ng catalog for 2023. Okay. At maraming nag-react, lalo na yung mga supporters ni Janela na hindi siya kasali o wala siya doon. Tapos ang reaction lang ni Janela is, okay. May pasabog ngayon. Okay ba si yata? Jai. Hindi, Oo. parang ang pinaka naging tweet ni Jay at that time, nung naglabasan ito, ang pinaka sinabi niya talaga dun sa tweet niya, AK.noted. Tapos may emoji. May emoji na star. Tapos yung parang wand ng magician. Yun na. So, AK.noted, star magic. As of ngayon, while talking, pag tinignan natin siya sa social media, kasi hindi na ilagay, pero nailagay na namin kaya ni Diego yan. Hindi lang nalagay sa post-prod. Parang yung tweet na yon was 2 days ago or 3 days ago na sa ngayong oras na umeere tayo. So, nasa 2.8 million na yung naging pinaka-engagement niya at umani ito ng 11.1 thousand na heart and yung replies nasa 295. So, agad-agad nag-trending naman kasunod nung paglabas ng issue na yan. Ang trending note natin, lumabas sa trending topic number 1, ang Janela deserves better. Yun So na. lumabas yun. Tapos parang hindi na siya sumagot after that. Lumabas na sa iba't ibang mga news sites yung pagtitweet niya about it. So agad-agad syempre bilang tayo dito sa Marites, gusto natin ng exclusive always. May message ko si Janela. Ito na. So, ano sagot niya? Ito na po ang inaabangan ninyong All ears, all exclusive. ears. Oo. Attention. Nung minessage ko po si Janela, hindi ko pa muna pinaalam sa kanya na i-reveal ko sa Marites yung naging reply. Pero gusto ko nang sabihin ngayon, ito ay pinaalam ko sa kanya. Okay. Nung nakuha ko na Legal. yung yes. Legit. Sabi ko, Jeya, sabay sinend ko yung tweet niya, ha, palaban. Yun ang sabi ko sa kanya. Nag-reply si Janela. Ang sabi po ni Janela, exclusive dito, palaban, pagtama yung pinaglalaban. Period. Valid naman siguro yung tampo ko. Sad face. Tapos sabi ko, totoo naman yan, Jeya. We love you. Tapos prayer and then up. Tapos agad-agad tinanong ko na sa kanya, Jeya, hindi ko nakakalkalin at hindi ko naaalamin pa. Pero dun pa lang sa tweet mo na yun, napakamalaman nun. Napakatindi nung ibig sabihin na yan. Dahil feeling ko, nakaramdam siya ng something na parang feeling niya siguro Neglected? Hindi naman neglected, Tito Jun. Parang hindi siguro siya nabigyan ng tamang credit. ng tamang hindi credit din Importansya na. Yeah. or pwede rin ng tamang spot Yes. sa ganong Or space. sa space sa catalog. Oo. Tapos yun natin tinanong ko, Jeya, can I ask, can I report this at sabihin ko yung naging answer mo sa programa namin? Sabi niya, sure, no problem naman. Tapos ang nakakaloka dito, syempre nagkaroon kami 'di ba ng birthday celebration na mamaya siguro nandyan din about K-Set kasama yung mga handlers namin. Alam mo, hindi naman sa pag-aano, parang naging biro-biroan namin. Like kunyari may ibang artist, sabi ko, nagatampo ka ba? Ginaganon ko ibang mga artist. Tapos sabi ng mga handler, nagko-comment yung mga handlers namin doon, parang chika na, hindi, kasi like itong si gantong artista, late na silang pumasok, bago lang sila. Tapos kasi yung catalog po, para lang sa kaalaman, that was 2021 nung sinushoot na po namin. Hindi po yan recent shoot lang. 2021 po kami nag-start mag-shoot, kasabay yan. Pandemic yan, ha? Opo, kasabay po yan. Halos parang 2.5 years or 3 years in the making. Kasi kasabay po yan ng paglabas din, di ba, late na rin nga kung papapanood niyo yung Star Magic exclusive na kwentuhan with the stars and the RMs. Ang tagal na naming na-shoot yun. Ang papayat ko, ako personally, ang payat ko pa dun sa shoot na yan. Hindi ka namin makikilala doon?
Parang gano'n. Hindi, pero sobrang payat ko as in doon sa mga interview ko doon sa mga ibang artist. Tapos nung lumabas ito, parang ang daming kay Jaya na deserve niya. Nilabas yung mga Oh My G niya, Be Careful With My Heart, yung Darna niya, yung yung kanila ni Maha, yung Killer Bride. Na parang sabi, nako, dapat si Janela may ganyang page din. Pero base sa nakwento rin sa akin ni Ate Rose, meron siyang narinig din naman na pwede niyang idugtong doon sa chika na sinasabi natin about this story. Ayan. Okay. Hindi, may mga nakausap din naman ako kahit paano. Actually, itong Star Magic catalog pala, parang this time, wala siyang cover na mga artista, na mga Star Magic artists. Kung makikita niyo itong catalog. Ang pinaka-cover niya is, I think it's black, na yung Star Magic siguro na logo. Then, pag open mo, parang doon meron, siguro yung page 2 or 3 na, siguro spread siya. Nandun yung mga ibang artists ng Star Magic. Basically, kung titingnan mo, sa tingin ko yung mga nandun, yung mga bida, A-lister. Sige, sabihin na natin. Of course, Katniel, Angelica, Joshua, Piolo. Oh, yeah. Tapos, pag may isa pang page na ito yung mga love teams. Ganon. Tapos si Janela, in fairness to her, meron siyang two pages spread sa loob. Nakita mo mismo. Yes. So, hindi naman talaga lahat ng artist ay nandun. And I think, every time na maglalabas ng catalog ang Star Magic, palagi talagang may ganyang issue. Kasi syempre, you cannot please everyone, not unless bibigay mo siguro na 1 by 1 o maliit pa sa 1 by 1 ang mga pictures sa dami ng Star Magic artist. Siguro ganon. Baka napapa-question yung iba na, let's give it to Janela. It's her feelings di ba? Na ma-feel niya siguro na parang, ba't wala ako or something. Pero ang tingin ko dyan, base din sa kasi may nagdi-decide din siguro, baka may factor din yung marketing, 'di ba? Tingin ko maraming factor 'yan. Who knows, baka sa next year or next year na catalog ng Star Magic, depende siguro kung hindi natin masabi, baka bonggang-bongga naman na si Janela by that time, kasama naman siya dun sa linya ng mga nando. Question, so sa sinasabi mong yan, pinapaliwanag mo, nandun pala, so hindi totoong wala siya. Doon sa di ba, isipin nyo halimbawa, it's a souvenir program. Doon sa loob, sa may mga articles, di ba? Si Janela, meron siyang spread. Meron pala. Yung iba, 1 page. Or baka yung iba nga, hindi may 1 kasama. page. Oo, may kasama. Correct. Ako meron akong dugtong dyan. Gusto ko naman ding i-defend si Jaya sa part ng pag-tweet niya. Syempre, una, diba, kung feeling mo naman talaga na nagbibigay ka talaga ng something at pagmamahal sa craft mo, it's valid para sa akin. Pero, ang nakikita ko lang na analyzation dito sa nangyaring to sa pag-tweet niya na ganun, maaaring baka dahil yung mga nakita niyang post ng mga fans, possible. Diba, possible yung ganun. Maaaring yung mga nakita niyang post ng mga fans or mga tweet ng mga fans na ba't wala ka dito doon sa mga lumabas na mga nasa front page. Baka doon nang galing yung something without her na hindi siguro siya na-invite doon sa mismong launch. Diba? Hindi siya na-invite sa mismong launch. Alam ako dyan. Diba? Klaro yun. Correct. Tapos pangalawa, hindi niya siguro nakita pa yung pinaka-booklet kasi ang alam ko saan doon yung spread na sinasabi. Diba? Kasi ang nabigyan kami, wala pa kami. Ang nagtanong ako sa Sander ko, ate, saan makakakuha ng ganyan? Sabi niya, alam ko may pre-order pero check ko kung merong stock sa atin sa mga artists. Baka ganun yung nangyari kay Jaya. Definitely. Diba po, Papa A? Nakita ko kasi kaya alam ko na meron. Yung sa mismong launch naman, parang meron yata mga pictures doon or na pinakita o pinalabas. At in-invite yung mga artistang nandun. Wala yata kasi si Janela ngayon. Exactly. So parang yun nandun, yung mga nag-confirm na nandun sila sa mismong malamang event. Yun ang dahilan. Pero Pero tama, agree din naman ako kay Jayo. Siyempre, to each their own hindi natin pwedeng i-contest yun. Feelings niya yun Correct. Emotion niya yun. Pero at the same time, since napag-uusapan natin dito, ito naman po, yung in a way, nakarating, siyempre nagtanong-tanong din tayo nakita mo Oo, yun talaga yun. Ganon talaga yung mismong catalog ng Star Magic. Totoo. And para tuldukan din natin ito, kasi baka ang nangyayari na, ayan, may reklamo yung mga artista nyo, may favoritism, may ganito, may ganyan.
Wala ba? Wag na lang po. Wag na nating ihantong pa sa ganong lugar kasi kagaya niyan, end of the story. Ako po ay from Star Magic, si Jaya po ay from Star Magic. Lahat naman po kami ay nakakaramdaman naman ng pagmamahal. Siguro it's just so happen na noong time nung launch, nung mga tweet ng mga fans din, baka yun lang yung nakita ni Jaya. Malamang yun. At napapost siya ng ganang okay noted Star Magic. Kasi the fact na sinabi niyang it's okay naman dear na pag-usapan nyo. Kasi valid, di ba yung message niya sa akin? Sabi niya, di ba te, tama naman kapag ka nasa tama yung pinaglalaban mo at siguro valid naman na magtampo ako. Sad face. Pero ikaw hindi ka nagtatampo kasi happy ka dahil payat-payatan pa ikaw doon. Oo, at saka maganda yung ano ko dyan. Yun na. Ibuka mo nga yung ganyan. Hindi ganyan yung picture ni Jay. Ano yung post mo? Iba yung post ko. Hindi, ang tagal na talaga niya. Okay. Pero alam mo ba, habang hinahanap ni Jayo, naisip ko din, hindi kaya may factor din dahil si Janela co-manage. Ayun. Hindi naman ate, kasi marami rin naman comments like, di ba? O, ito Hindi, yung nandun sa ano. Ito yung sa akin sa Star Magic ko yan. Payat-payatan ka pa nga dyan. Talbo. Yes, ito yan. Pero ang pictorial namin yan, kaming mga host magkakasama. Alam mo yung nasa parang catalog na yung yung sinasabi ng page 2 or page 3. Parang kung titingnan ko mukhang si Jane De Leon lang yung nandun na co-manage din. Ayun dahil si Kay Jane ay Tyrone. co-manage Pero iniisip ko rin kasi baka nga dahil Darna nag-lead. Alam mo baka may mga factor yan Na kinukonsider kung Sila naman yung paano ka malagay Star doon. Magic. Tama yun. Totoo. Parehas naman. Hindi naman kasi natin alam talaga kung ano ba talaga yung totoong pinagbasihan nila. Correct. Totoo. So, sa ngayon, Salita ka nga, Stop na yan. Marites. Ay, hindi siya. Nagsalita na in fairness naman. Baka yun lang yung na-feel niya. And ito, yung And next na let's balita. give it to her, di ba? Correct, totoo. Valid naman yun. Huwag naman natin i-invalidate yung nararamdaman ng mga tao. Kasi, Correct. syempre, di ba, yung puyat, yung pagod din Yes. naman, yung Yun na. in-effort mo. Ito naman, susunod na chika natin din. May kinalaman din ito. Dali mo Saan na, yan? bago natin yan. Naging guest natin to Ang portion na yan, ang Chick of the Week. Chick of the Week ay brought to you by Amigo Segurado! In relation with that Star Chika. Magic Chika, ano ito? Ano ang post ni JC? O, itong sumunod naman. Alcantara, guess natin yan. Ang gwapo. Yes, ayun yung Star Magic photo niya na pinictorial. Si JC Alcantara po, nilinaw po na walang kinalaman sa Star Magic ang trending din niyang post sa Twitter. Ano yung trending post na yan? Ano Diba? Nung araw na yon, trending na si Janela sa kanyang post na K.noted. Tapos yung emoji na Star Magic. Ngayon, itong si JC, napapost ng na all my favoritism. Lagi na lang tayong option. Period. Kaloka. Nakisabay naman kasi. Eto na. Parang na-connect kasi. Hindi parang na-connect talaga. Oh Alam mo, my. nag-trending din po nung araw na yan si JC. Na parang Okay. may mga bumatikos sa kanya na isa ka pa starlet, mga ganyan. Oh. May mga ganun sa kanya. kawawa To naman. the point, eto na ang kwento. Di ba sobrang close kami niya? Nag-post nung time na yun, kasagsagan ng thinking ko is yung Janela Salvador. Nabasa ko yun. Syempre dahil pag mahal mo yung kaibigan mo, ang reply ko kagad sa kanya, ikaw napakahusay mong aktor. Mahal kita, I love you. Di ngayon, lalo pa sigurong umingay pa at parang eksena, nakipagsawsawan na yung mga tao, ganyan. Hindi siya aware na may ganun palang post si Jaya. Walang connection pala yun. Walang connection, which is true naman. If we're going back to JC Alcantara's Facebook page, mahilig siyang humugot about love relationship. So love life to. About sa relationship yan, So, about sa hugot yan. nagkataon, coincidence. Correct. To the point, eto na. Lumabas pa yan sa iba't ibang mga articles na keso kinumpara. Janela nagsalita, another Star Magic artist, JC nagsalita. Aray. Agad-agad nilinaw po yan ni JC Alcantara at sinabi po niya na, okay pa ba kayo? Ha ha ha. Pray na lang tayo. Someday mapapansin din tayo sa paraang mas pag-igihan at mas pag-improve tayo. Kaya galingan natin palagi. Ba't ganon? Ang daming triggered na fans. Yung context po, hindi about doon. Lagi po akong nagpo-post nito at unang-una nasa catalog po ako. Hindi rin po ako naghangad sa kung ano man yung iniisip ninyo. Actually, scholar nga po ako ni Direk Lauren. Hindi ko naman po expect na ang daming magko-connect nito tapos papasok nyo pa at idadama yung kapatid ko. Bakit tinamaan kayo? Guys, about to sa life ko, parang hindi naman kayo nakaramdam ng ganito. Tapos tinanong ko siya, sabi ko,
di siya, di ba nag-reply ako? Minessage ko, sabi ko, nag-message siya ng 11:30 ng gabi sa akin. Tapos tulog na kasi ako noon. 4 a.m. ko na nabasa. Sabi niya, Mama Jai, ang kalamansi ba at ang toyo, sausawan? Tapos ang reply, gumanon pa ako. Gumanon ko, ano nak? Tapos late ko na natandaan na, sausawan baka about dun sa post niya na feeling niya, sumausaw pa ako doon. Sa eksena, doon lang namin nalinaw. Sabi ko, nakakaloka ka, JC. Yung tweet mo naman kasi, sumaktong-sumakto naman kasi doon sa pag-uusap about Jaya. Pero ayun gusto pong linawin ni JC, opo, hindi po yan may kinalaman sa Star Magic Catalog. Dahil, to be honest, napakarami po niyang project at hindi po yan nawala ng proyekto. It's not about favoritism sa management or kung ano man. Kung tungkol sa buhay niya, hindi mo na inakinalkal, ano talaga yung tungkol sa buhay? Love life nga. Alam ko na yun. Alam ko na yung about doon. Bakit hindi mo pwede sabihin? Ba't di mo sabihin? Sana siya magsabi kasi, Oy, di ba? Pati niya sinabi nung nagpunta siya dito. Para Kasi may nadyak ako, di ba? Manager talaga to. Yun Basta pala. mga Marites, panoorin niyo po yung interview namin dito kay Jason Alcantara. Ang ganda-ganda ng Ay, interview namin. bongga. May actingan pa doon. Next! Susunod, ito naman. Next. Ayan na. Ayan. Ano yan? Donbell fans, supporters, may tanong sa ASAP. Ayan na. Nagtanong naman. Anong din tanong? Dyan. Nagugulat po sila, nagtataka. Kasi di ba naging bisita rin natin si Bel dito. Thank you sa mga At nanonood. meron ding mga restrictions. May mga sinabi na ito lang ang pwede, ganyan. So same thing na naramdaman ng mga fans nila. Kasi nung last Sunday, sa ASAP po, nag-promote itong si Bel. Kumanta siya. Pero bago siya kumanta, nag-introduce sa kanya yung trio ni na Robbie Domingo, Gary Valenciano, and si Donato, si Donnie Pangilinan. So syempre, ang mga fans, mga supporters, nag-expect ng kilig. Kasi kumakanta na si Bel, ganyan. Hanggang natapos ni Bel yung number niya, ang nag-i-interview na ngayon sa kanya, si Robbie na lang at saka si Darren Espanto. Wala na siya. So nagtanong sabi, saan napunta si Donato? Yung pa naman ng ASAP, anong nangyari? Bakit po hindi man lang yung pinagbigyan yung kilig ng mga Donbell fans na susuporta rin naman sa big concert ni Bel on July 22 sa New Frontier with surprise guests, etc. Actually, naglabas na ng kung sino makakasama sa concert. Darren Espanto, kasama doon. Si Seska, bagong Star Music artist, at saka si Trisha Denise na composer niya nung hit single niya Before na Sigurado. Si Donnie, wala? Dun sa art card, wala. Na inaasahan nga, ito na yung sagot. Kasi sabi nga nila, ang pinopromote naman daw po talaga ay yung major concert ni Bel bilang singer, bilang concert artist. So yung mga Donbell fans, kung talagang susuportahan nyo na lang daw po kasi panigurado na meron namang binibigay na sarili niyang support itong si Donato. Si Donato talaga yung tawag ko. Pero syempre, iba pa rin kung nandun si Donnie. Yeah. Kahit na isang segment or isang duet. Or pero feeling ko, kung halimbawa man surprise. Oo, ito, kung halimbawa definitely. Tingin ko rin. Ako kung hindi man, kung makita ko lang na manood si Donnie doon sa concert, okay na. Diba? Okay na ako doon. Tatayo siya, bibigyan niya ng bouquet. At saka magpapa-flash ng konti, may pakaway-kaway. Ako rin okay na ako. Pero pag hindi ko nakita, parang there's something wrong in a way. Magtatampo rin ako, Jai Ho. Ito na, may insider ako. Sige na, sasagutin ko na yan. May nakakwentuhan ako. Sige na nga, itago na natin sa pangalang Charing. Si Charing na lang siya. Sabi ni Charing, maraming tanong about doon sa pinag-uusapan about it, ganyan. Tapos yung nagkwento sa akin, sabi niya, kasi ang eksena, yun nga, tama po yung sabi ni Papa Ambet na focus on the concert and also doon sa music career ni Bel. Sabi ko, pero syempre, diba, it's normal na mag-ask kami. Makakasira ba yun? Mag-ask kami na sana nandun si Donato, nandun si Donnie. Ang kwento sa akin, sabi niya, alam mo, sa totoo lang, totoong kailangan naman talaga na, syempre, diba sila as a team partners talaga sila on screen, ganyan, love team sila. Kaya lang, parang meron atang, di ba, alam mo naman, dahil ang dami rin naman talagang mga ibang fans na hindi rin naman talaga agad-agad na maintindihan dahil nga sa sobrang pagmamahal nila na out of context sila. Halimbawa, ginamit na nag-promote sa ASAP, tapos nandyan si Donnie, may masasabi pa rin ang mga tao na parang, ano ba yan, ginagamit niyo si Donnie, single naman yan, ganon. Di ba? I'm sure naman majority happy na makita sila together. Lalo't Donbell yung nagtatanong. Kung may magsabi man na ginagamit or what, sure ako, baka wala pang
Correct. 2% Oh, that's not yan. coming from my mouth ha. Galing po yan sa kwento. May ganun kasing eksena na huwag Kaya na nating i-trigger ang isa't isa. Pag nagmamahalan, iparamdam natin ang support. Tulad na lamang nitong kasegue ng kwento about Don Bell. Ito din, over the weekend din, nag-trending ang Babe, try mo Naman yung ba? lato. Oo. Ayan. Ito po ay nagmula sa vlog ng ating kumaring na si Darla. Kainin mo yan. O, ganon. Yan. Nag-post si Darla ng kanyang bag raid with Bel Mariano. Tapos parang yung video na yan, nung Sunday. Ayan, nung Sunday. Tapos nung lumabas siya. Ano oras Sunday? Kasi Hindi, around gabi yan. Nasa mga 8:30 or 9 p.m. ganyan. Tapos agad nag-trending si Darla. Nag-trending yung Babe, try mo yung lato-lato. Kasi habang binabag raid ni Darla, itong si Belinda, si Bel Mariano, merong, di ba, usong-uso ang lato-lato. Ang nangyari ata dun sa video ni Ate Doris, hindi ata na-edit yung video. Parang raw na lang na ipinost ni Ate Darla. Sige na, post ko na to ng raw. Bahala na kayo dyan. So, narinig ng mga fans yung about dun sa pagkakasabi ni Belle ng, Babe, try mo yung lato-lato. Agad-agad, pumalo. Ito, alam mo, counting pa yan. But when the time na nakuha natin yan, nasa 31.6 thousand tweets na siya. So, dun mo makikita talaga na sila ang new gen phenomenal love team talaga. And phenomenal artist sila sa new generation. Alam mo na, Babe, ha? Yes, okay. Babe. Doon mo ba nakita lang yun? Ako nakita ko, doon sa nangyari, ba talagang Babe niya? Yeah, Oo. diba? Hindi yung sa new gen or something. Talagang Babe Kung niya. hindi mo Babe yan, hindi mo katawagin na Babe. Hindi. Alam mo kung bakit? Ito ang sagot Focus on dyan. the concert. Yeah. Hindi, ito ang sagot niyan. Babe, yung tawag ni ba sa kanya. Si Donnie naman, meron ding lumabas pa na isa na nakuha yung clips na parang Ano ang tawag? nakita naman nila yung pag-open ng mouth, tapos parang konting na nila na love. Reader to. Love, Babe, diba? love. So, ibig sabihin, Yes. kapag wala si Donnie sa concert, parang wala na. nakakasad naman na Magwawala walang na tayo support. dyan. At saka, ang sinasabi lang natin yan, baka may arrangement naman, may usapan, pinakiusapan, at bilang love and Babe sila, sige, pagbibigyan kita na hindi muna natin ano yun. Pero susorpresahin kita sa July 22 sa New Frontier. Focus on the concert. Tingin ko talaga. Abangan natin. Ito naman. James Reid na naman. Si Hope Soberano, isa Pressman, nakipag-banding sa mga friends nila sa South Korea. Ayan ganyan na lang? Safe lang. Ganyan. Emote sila. South Korea. Sama-sama sila. So, Si Liza. ayan o. Ayun, Ayan o. naka-shades. Okay, naka-ano. Itong mga Korean, syempre, hindi kilala ni Rose yan. Diba? Hindi na. Hindi naman yata mga Mga And then si idols. Isa. So, pinapakita lang daw po dito na, Everything's well. well, may mga pinagkakaabalahan sila, masaya sila, at naka-afford nilang mag-America, mag-Korea at kung saan-saan pa. O, yun lang. Oh, yun lang pala. Go. Next. Paano react? Cesar Montano graduates at 60. Yan. Di ba? Basa mo na rin yan. Tugang, di ba? Masters. Master in Public Safety Administration at Philippine Public Safety College. Ayan po ang ganyan. Bago Pinadala niya ako ng video niyan eh. Bago may kwento yung Papa A, nakakatuwa. Alam, hindi sa nakiklaim, pero truly talaga, classmate kami niyan sa Lyceum ni Cesar. Ng Mass Communication, specializing broadcast communication. Kasi yun ata yung time na kailangan niya ata yung dahil tatakbo ata siya that time. Pero nag-aral siya. Pero hindi kami nagkita sa classroom. Ay, alam mo na. Classmate Special kayo. arrangement. Oo. Pero at 60 nag-graduate siya, at sabay 60 kami. Nakita ko lang, ano ang course? Master in Public Safety Administration. So, meaning, may Safe. plano pa rin tumakbo sa politika. Yes. Oo. Sumagot na siya sa atin. Yes, Tanong siya kung kailan daw yung podcast. Hindi pa lang dahil ini-invite na. Dahil pinadal nga ako nung speech niya dyan, no? May speech pa pala siya. Kasi yung Mamaya iano ko sa'yo. Isa-send natin yan para mapanood ng ating Correct. mga kamarites. So, tanongin natin Marites. pagpunta niya dito. marami ako. Tuloy-tuloy pa rin siya sa plano niyang magpolitika pa rin. Pero ngayon kasi may ginagawa siyang series under Viva Television, yung remake nung Minsan Pa Nating Hagkan ng Nakaraan, Ay, 1993 with Christine classic Reyes. movie. Gusto ko yung movie na yan. Vilma Santos, Christopher De Leon, and Eddie Garcia. I-remake nila ito, magbibidahan ni Marco Gumabaw, ni Christine Reyes, and Cesar Montano. So, abangan natin yan. Gusto ko yung movie na yan. Yes. Yun na. Okay. Horizon 100 Days Miracle, episode 1, Umeri na. Ayan, oo.
Siyempre, sa Ano lahat, yung 100 Days Ano yan? Miracle? hindi, di ba lagi natin kinikwento dito about sa mga mahalima, sa mga 18s natin. Siyempre, mausbong ngayon talaga ang P-pop dito sa ating bansa. At ang Horizon po ay ang tawag sa mga fans sila, anchors naman. So hello sa mga co-anchors natin dyan. So kasali ka dito? Hindi, sila po ang... Hindi, co-anchors tawag sa mga fans. Sila po yung nanalo doon sa Dreammaker na naging survival show ni Kim Chu na hinost niya with Ryan Bang at yung iba pa nating mga sina Angeline Mentor, sina Darren, tapos yung kapatid ni Sandara, sila Thunder, mga ganyan. Sila po ay kasalukuyang lumipad na matagal-tagal na sa Korea after winning at nasa training na sila sa MLD. At itong 100 Days Miracle ng Horizon po, yung episode 1, as of ngayong sa oras nagsasalita tayo, nasa 330,000 views na agad-agad. Tapos yung journey mula pagkapanalo nila dito sa Pilipinas, tapos naka-translate into Korean, at ang nagnanarrate doon, yung Lapilus na member na si Chanty, na galing sa Star Magic din. Sila Ano yung yung Lapilus? parang isang girl group din na parang kagaya ng mga Momoland, na mga ganun. Mga bini, ganon. Pero sila, Girl sa group. Korea talaga sila kasi MLD yung nag-launch sa Lapilus. At ang Horizon, maraming mga anchors ang nagsasabi na, DJ Jai, i-feature mo naman kasi yung mga, yung 7 po na nasa Horizon, si Kyler, si Vinci, si Marcos, si Jeremy, si Racer, at saka si Kim po, ay mga nakasama ko sa work. Kasi after nung Dreammaker nila, ako yung naatasang mag-host naman ng ABS-CBN for Dreammaker Pause and Play. So yung journey nila talaga, kasama nung, kaya co-anchors ang tawag ko dahil nakasama ko po talaga sila. Saan And mapapanood dito? sa YouTube channel po, pwede nyo pong panoorin. Hanapin nyo lang yung 100 Days Miracle ng Horizon Episode 1 po yan. Ayun na. Okay, next. Alden Richards. Nagsalita na tungkol sa hirit ni Sharon kay Maine. May message sa ikakasal na sina Maine at Arjo. O yan. Kasi nga, nakita ko si Alden recently dahil sa media ko ng Battle of the Judges. Kung saan siya ang host. Okay? Ganda Nandun pala si Bea. Yes. Okay. So si Bea, Miss Annette. Miss Annette Gozo, Kuya Boy Abunda. Kuya Boy Abunda, and Jose Manalo are the Judges. judges. Anyway, yan. So syempre, tinanong natin si Alden kung ano ang masasabi niya. Kasi nga, Ba kinarinig mo medyo, talaga yan, diba? of course, alam mo yan, na medyo nabas-bas si Sharon. At talaga namang na-feel ng karamihan na parang ang awkward. Ang off. Kasi uncalled for. Yes, kasi alam naman natin na ikakasal na si Maine. Ito po yung July 1. guesting ni Sharon noong July 1 sa TV5. Oo, yes, sa Hit. So yun, yung pala, nakaka-chat talaga ni Alden si Sharon because of that. So siguro, si Sharon, medyo nagulat din siya. Hindi niya din akalain na gano'n na magiging reaksyon ng mga fans. So parang medyo slightly, siguro Offended? medyo siguro nalungkot din si Sharon na gano'n. Okay. Pero sinasabi ni Alden sa kanya na okay lang yan talagang ganyan. Kumbaga, isa nga, sinasanay na din sa mga bashing. In-explain naman ni Alden na siguro daw wala namang ibig sabihin dun si Mega. Kumbaga parang na-excite lang. Kasi during Aldab daw, isa din si Mega sa mga naging fan. Oo. Tapos tinanong ko na rin siya kung ano ang reaction niya na ikakasal na nga si Maine ngayong July. Okay? Sabi ni Alden, ito daw, siguro hindi niya ito madalas sabihin or hindi niya ito nasasabi. Pero si Maine daw, naging definitely napakalaking bahagi ng buhay niya, career, hindi lang career niya. And sabi niya, sobra siya nagkapasalamat kay Maine doon sa naging journey nila. And it's about time, sabi niya. Ito na yung siguro happy siya na finally si Maine ay nakahanap na and of course ikakasal na. So masaya siya para kay Maine. Yun yung sabi niya. So sinundatan ko uli. So Alden, dahil ba dito matatapos na rin o matutuldo ka na rin yung mga ibang Aldab fans na nag-iisip talaga at talagang yung thoughts nila ay kasal na kayo ni May at may anak na kayo. Medyo na-surprise ako sa sagot ni Alden dito. Sabi niya, alam niyo po, ibigay natin sa kanila yon. Sabi niya kasi daw, nagsalita naman na sila ni Maine before na sinabi naman nila na walang katotohanan, na walang kasal, walang anak. Pero as we all know, ang dami pa rin naniniwala. So, ang ano niya, siguro yun yung baka yun yung talagang happiness nila
hindi natin alam, baka may pinaghuhugutan sila doon. Dami naguhugot ha. Kaya nga. Kaya sabi ni Alden, wala na tayo magagawa doon. Kumbaga, ibigay na lang natin sa kanila. Kinoks. Yun po. At parang hindi ata-attend si Alden ng kasal. Siguro naman, understandable naman yun. Hindi mo na itanong kung ba't hindi siya bumati nung 8th year anniversary nila na. Ay, hindi ko na natanong. Hindi ba yatang may 8th anniversary katatapos lang? Okay. Showbiz, di ba? Naku, July yata ang kasal. July na. 28 ba Ang yung totoo lang, yun ang naririnig ko, July 28. At mukhang sa... Bulacan? Antipolo! Hindi. Wrong. May iba pa sa Antipolo ha? Wrong. O diba? Baka sa isa TEET lang. Somewhere in a summer capital. Baguio. Okay. Tingnan natin. Pero natutuwa ako sa chika ni Ate Rose dyan about kay Alden kasi nasubaybayan ko yan. Parang nakatanggap din ako ng mga chika ng mga fanay na may junaknak, may ganun-ganon, eme-eme. In fairness na marinig siya na mag-comment about it, yung about sa masabi niya sa nalalapit na kasal. Parang for me na parang bongga. Kasi ngayon ko lang siya narinig na magbigay komento sabi niya nga, and ngayon daw talaga good friends sila ni Maine. Dapat. Yun naman. Okay. Next. At dahil dyan, segue. Sharon Cuneta, baka tinatawag na Reyna ng mga paandar sa Sokmed. Dahil nga daw itong si Sharon, lahat na lang namang ganap sa buhay. Yung mga post ito doon sa Bohol na super sexy siya. Tapos biglang may mga post na nakikipaglaro ng mahjong sa mga katitahan niya. Katitahan, mga tita-tita. Natin sinasabi ng mga netizen na si Sharon paandar na lang ng paandar na ultimo daw yung napadaan lang sa mall, binisita na yung nagtutugtog ng kanta niya. Kilala ko yun. Yung nagpiano na kanta. Napapiano-piano. O diba? Talaga? Si Bong. O diba? At marami pa mga ibang ginawa ng parang second na ni Sharon yung social media na lahat na ng kaganapan sa buhay niya na i-announce or napopost. MDF, pag siya'y nababash and everything, pumapatol naman siya at pansamantalang sasabihin niya, tatahimik muna siya at magbababay. Tapos ilang araw lang naman daw, ilang linggo, andyan na naman, makabalik na naman. So, sabi mo nga, ibigay na rin natin. Ibigay na natin. Nung panahon niya kasi, walang ganyan. Sa yung unang-unang magkaroon ng cellphone, yung di ba ang laki-laki? Nakasama, dala-dala niya. Alam mo, yung panahon niya. Alam ko. Di ba? Kaya may social media, ibigay na natin. Ibigay na natin kay Sharon. Okay. Saka mega is mega ha. At saka maganda ka. Ano yun? Paandar po, hindi paandar. Bagong title niya yan, Okay. Isunod na natin to. Kasi di ba kung mapapansin ninyo, di ba alam naman natin, during election, parang nagkaroon ng, of course, hindi naman may tatago yun, na nagkaroon ng falling out between the Sotos and Pangilinan. Dahil parehong tumakbo ng Vice President si Senator Kiko and si Tito Senator Soto. Tito. Na pangalawang father niya kung ituring. Exactly. So, pero after ng election, pareho naman silang, of course, pareho silang hindi nagwagi. Alam natin yan. Si Mega, parang nagkaroon na ng reconciliation or nabalik yung dati nilang relationship with the Soto. Tapos ang dami-dami ng mga pangyayari na lagi talagang present si Sharon. Tapos recently nga, kasama na rin niya si Miel, Frankie. at saka si Frankie. Pero tingnan nyo, sa lahat ng yon, never na nakasama si Kiko Pangilinan. Yan, observe ko yan. So ang tanong, okay lang ba ang mga Sotos at sila Sharon, pero si Kiko Pangilinan ay hindi pa rin? Baka. Ganon. Kasi kung ang pagbabasehan mo ay yung hindi siya nakikita sa mga young gathering, bakit nga hindi siya nagpapakita? Bakit nga hindi? Okay, eto na. So, tinat ko ngayon si Shara Soto. So, sabi ko, hello Sharing, may tanong ako sagutin mo. Tapos sabi niya, anik ate, sabi ko, Sharing, obviously, okay na kayo nila, Mega. Pero ando din yung mga anak niya. Pero bakit si Senator Kiko never nakasama? Hindi pa rin ba okay or something? Sabi naman ni Shara, ate okay na yon, sabi niya. Pero hindi pa lang never pa namin siya nakasama ulit, si Senator Kiko daw, or si former Senator Kiko. Sabi niya, pero alam mo naman si Daddy, wala naman na yan, okay na yan, madali naman mag-forgive. Parang ganon. So yun ang sagot ni Shara. Hindi ko na masyadong sabi niya, isa lang naman ang hindi ma-forgive ni Daddy. Pero alam hindi ko nakasabihin ko sino. Para alam ko na yan. Ayun pala si Senator Kiko, nagsiswimming. Akala ko nandun sa puno. Ay, sorry. Walang yak kayo. Okay.
Now next, Vice Ganda, Super Chica and Bunty sa banding with GMA Sparkle Talent. Ay, ayan! Vice Beta Ganda. Kasi nung nakaraang ilang days lang sa isang bar. No, July Talagang nakipag-ano siya kasama niya si Kailin Alcantara, Mavi Ligaspi, si Ken Chan, sino pa bang kapuso ang nando doon, na ang saya-saya nila sa isang bar. Tapos sinasabi naman ni Vice, kahit nung una pa man daw, ginagawa niya yan dahil parati nga daw niya nakakasama yung sina Bianca Umali, sina Ruru Madrid, tapos classmate niya ang tawag niya kay Rocco Nasino, ganyan-ganyan. Na sabi ni naman ni Vice, since naganda, na-open at na wala ng mga masyadong restrictions, kumbaga, yung maimbita mo yung mga kapuso star, sabi niya, welcome. Ang natutuwa ako dyan kasi si Vice parang pinoproject niya yung sarili niya na siya, di ba kung tayo nung mga araw, mga veterano, siya naman ngayon sa mga batang artista. Pwede naman talaga. In fact, di ba? At saka sinabi niya na hindi niya sino-shoulder lahat. Although kahit siyang nag-i-invite, talagang nag-share yung mga bagets. At patak-patak. Yes. So maganda lang yung gano'ng mga pangitay. Kasi kesa nga naman intindi pa ni Vice yung di umano nagsinungaling si Aura sa kanya dahil nireason ni Aura. Hindi na niya mamanage. Pupunta daw sa bahay niya, pero pala, tapos iba pa lang kaya nagulat daw yung tatay. So at least sabi ni Vice, o di sige, eto ako sa mga kapuso, masaya kami, happy lang at inilalagay sa tama yung pag-inom-inom kasi nag-iinuman din sila doon eh. Yun na. Ibigay na natin yan kay Vice. Ibigay na naman. Ang bait natin ngayon Bigay tayo ng bigay ha. Okay, next. Bea Alonso. Sumagot na sa away nila ni Alden. Ganda ni Bea. Nag-react na kung bakit si Julia ang pinag sa movie niya with Alden. Okay. So again, nakausap din natin si Bella. Sorry po. Si Bea Alonso sa Battle of the Judges na MediaCon. At bilang judge palaban ang Bea at naglalabas ng kanyang sariling budget para sa kanyang mga ITs. As in, budget? Oo, talaga napatingin ako budget. Totoo. Pero may budget naman yung production. Pero kasi nga, palaban tong 4 na host. So, gusto nila bongga. All out support sa mga nila. Ganun na nga. So, yun na. Siyempre, magkasama uli sila ni Alden dito sa Battle of the Judges. Although yun nga, host si Alden, isa sa mga coach si Bea. Judges pala, sorry. Hindi natuloy yung movie nila na supposed to be Special Memory. A Walk to Remember. A Special Memory. Hindi kasi A Walk to Remember, parang yun yung Korean title ata. A Walk to Remember, ito yung kay Mandy Moore. Hindi, Oo. meron din yung Walk to Remember something kasi favorite ko nga yung movie na dati remake nila. Baka Walk in the Park yun. Hindi. Meron pang A Walk yung kay Keanu Reeves naman. Yung talaga. Whatever. Sige, tuloy. Anyway, yun na nga. Tapos diba, nagkaroon ng issue na during start-up na question di sila na may professional something. may something between Bea and Alden. Sorry to cut you. A Moment to Remember. Yeah. Imposible kasing a walk to remember. Yun. At least sure. Palibasa siya, walker siya. Pero special memory yata ang gagamitin dapat dito na sa Viva. Anyway, yun nga. Natanong mo? Of course. So, sabi ni Bea, wala, kita niya naman, we're okay. Sabi niya, ano ba naririnig mo? Sabi niya, ano ba alam mo? Sabi niya. Sinabi mo siya. Tinanong niya ako, sinagot ko. Sabi ni daw kayo okay, parang may something, parang may issue, or parang may away. Sabi niya, wala, alam nyo, tapos nagsalita na si Bea. Sabi niya, okay, kasi ganito yan. Sabi niya, kami ni Alden, okay naman kami. Sabi niya, okay kami kasi we're both matured na eh. Sabi niya. And, we're both matured na eh. Totoo naman eh. Hindi naman daw maiiwasan na minsan syempre sa work, nagkakaroon ng ilang conflict, ng ganyan. Pero dahil pareho naman na silang mga matured individual, at sabi niya nga, hindi naman masamang tao si Alden. Hindi rin naman ako masamang tao. So, kumbaga, naayos naman. Parang ganyan. Nagkataon lang na bago din siya sa GMA. Iba yung pinanggalingan niya na maaring working environment. Iba din naman ang working environment ni Alden. Parang ganon. Pero, they are okay. Yun ang sabi niya. Regarding the movie na hindi natuloy, talaga daw conflict na sa schedule niya. Kasi dapat ang movie na yan, bago pa magpirmahan, bago pa mag-start up. Hanggang sa nagka-start up na. Diba? Hanggang sa, siyempre, ang dami ng mga projects nung, lalo na during pandemic, na naudlot.
na ngayon lang nagagawa. Isa yan. O ngayon sa tanong, si Julia Barreto daw ang papalit. Di ba may ganun chika? Parang may nagsasabi, parang sinadya na si Julia ang ipalit. Ang sabi naman ni Bea, alam sa totoo lang, since wala naman na ako sa project, at saka another thing, wala na ako doon sa relasyon na yon, na sobrang nakamove on na lahat. Wala na akong, parang I don't need to comment na or parang wala na ako doon. Wala na ako doon. Parang ganun yung dialogue niya na tama din naman, di ba? Tama talaga. Bigay natin Ibigay yan kay Bea. At panoorin mo ang moment to remember, ma-enjoy mo. Yung Korean version. Yes, isa yan sa May A Walk in the Park. Hindi A Walk in the Park. A Walk in the Cloud. Walk in the Cloud. I love that movie. Keanu Reeves. Yay! Next. Ito next, Catherine Bernardo. Bago kay Catherine. Ayan, nilaunch na ang kanyang TikTok account. Another trending din ito over the weekend. Kasi Siyempre, diba? For the very first time nga, after so long, lahat na ng artista may TikTok account. Etong si Catherine at saka si Daniel na lang yung wala. Pero si Catherine, nilaunch niya na nga yan. And within 24 hours, agad-agad pumalo nung araw na yun, 100,000 agad. 294.6. Oo, nung time na yon. Pero ngayon, kanina as of reading, nasa 294.6 Hindi, yan pa lang yung followers niya. Okay. Thousands pa lang. Pero yung mga video niya about latu-latu din, with sa wardrobe namin, si Maui, ginawa niyang latu-latu yung kanyang earrings, 1 million views and counting. Pati yung video nila with Miss Dolly, 100 million views na din. So, congrats, Kat. I'm sure may enjoy mo yan dahil ikaw very Becky ka pa naman. Pagdating sa mga ganyan, tawang-tawa ka sa mga simpleng bagay. So, ma-enjoy mo ang TikTok. And yan, trending na trending din hanggang ngayon si Catherine. Actually, sinulat ko kasi ito. As of 11 hours since nag-launch siya. Parang 130,000 pa lang. Kanina. Yung kanyang followers. Ay, ngayon, ang dami na, At si Tita Min Bernardo, may chika dyan. Sabi niya, anak, matagal mo na sa aking nabanggit na gusto mong mag-TikTok. At finally, eto na. Nabigla naman ako sa first mo ng lato-lato. Para lang yan ang laro ko noong araw, pero kamay ang gamit ko. Happy emoji. Sa kanya kasi, di ba yung inilato-lato niya yun? Earrings. Yes. Pero bawal na yan, ha? Inasabi natin may bawal na yan. Lahat na lang bawal. Bawal mag-online games ng ano gagawin ng mga tao. Maglato-lato. Lato-latong kain na salad, masarap. Lato-lato. Next! Lato-lato ba yun? Oo, di ba? Alfred Vargas. Oy, congratulations! Congratulations sa asawa niya si Yasmin. Kaya lang parang masela ng pagbubuntis expecting fourth baby ni Yasmin ngayon. Tutik na pang-apat na baby na lilito. Nasa third week, 3 weeks na ba? So, bari pa lang. First trimester pa lang. Trimester tawag daw. Pakabait niya ni Alfred. Oo naman. Pati si Yasmin. Raw siya, meron siyang binanggit ng mga sakit. Counselor siya. Nararamdaman, doon sa kanyang Instagram post meron sakit na sinasabi. Kaya, lagi nahihilo, kaya bed rest po yung si Yasmin ngayon. Kaya humingi sa dasal na maging maayos ang lahat. Unexpecting yun Yeah. And one of these days, maimbita natin dito si dating Congressman Alfred si Councilor Alfred para makachika natin, di ba? Yes. Okay, next. Congratulations po. Ingat-ingat lang. Pagdarasal namin kay Rito sa Marites. Congratulations. At congratulations na rin lang pinag-uusapan. I-congratulate natin ito. Si Christian Bables nanalong Best Actor in the Asian Film Festival. 19th Asian Film Festival para dun sa pelikulang Big Night. Kung saan na siya bilang si Dar. Napanood niyo ba yun? Ang ganda ng movie. Ito yung dinirect ni June Lana, di ba? So, siya nga ang nanalo. So, proud na proud tayo kasi syempre, kababayan natin yan. So, yun lang. Congratulate mo, Christian. Okay, congrats, Christian. Nakakamiss sila Direk June at si Direk Percy. Yeah. May ginagawa pa yung sana gumawa ka naman yung movie sa kanila. Para naman ma-challenge naman yung pagka-artista mo. Soon, pagka-actress. Yes. So, diba? Ito na. Drama naman. Ito mga Marites, bagong labas po ito. Itong balitang to, yung tukol sa Metro Manila Film Festival. Ang gaganda. First 4 entries
apat pa lang muna yan. Ay, pero aminin nyo, first and based on exclusive script. na banggit sa atin ni Beauty yan. Yes, yan pala First, yun. yes. Meron pang-apat, based on the finished product naman Yes. yun. Alam mo, hindi ko sure. So, isa-isahin nating apat. Wait lang, hindi ko sure kung itong Penduko ay nag-start na ng shooting. Kasi kung titingnan natin, Parang ang matagal sure na. pala na nag-shoot na ang Mother Renaissance. Pero Yung itong Kampon, Kampon hindi at pa ang magsisimula Rewind, pa, magsisimula pa lang. Oo. Pero para naman malinaw, baka sabihin fake news tayo, ito po ay first 4 entries Yes. Based on On a script. Oo. Kasi merong ganun ng may panuntunang ganun ng yes. MMFF committee. Alam ko dyan yung Kampon, Ampon, yung horror na yan yung dapat kay Chris Aquino ng Quantum Films. subukan So, pala matagal na to. Tagal na yan. Kaya binago lang yung casting tsaka in-update na lang siguro yan. Yun yung tinanggihan nga ni Chris dahil sa may sakit siya. Bongga. Pero ito yung latest ha, yung kay Rewind, Yeah. kay Marian and Kuya Dong. Pati naman yung Mother and Son Mother na Son, lagi nga oo. sinasabi niya. Diba? Ang Scene set ko yan. visitor. Pupuntahan natin exclusive. Alam mo Noel na. Naval, Direct Yeah. Noel, I Tapos miss ang you. Penduko, fantasy action. Mateo and 16. Viva. Alam mo kung ano maganda dito sa apat na to? Oo. Doy, mga Yeah. mga artista talaga, mga star, Yes. mga Malalaki. Malalaki. At may mga names talaga. so, apat pa lang yan. Apat so, pa lang yan. inasahan natin, din yung apat. Yung talagang- finished product, based on finished Finished product. product. Ano kaya yun? Meron pa dyan Dapat yung... mapantayan yan? Meron pa dyan yung Nako! extreme na shake, rattle, and roll entry. Oo, kasi naglabas na sila So Mother magiging Lily. dalawang horror. Kung mapipilit, Jane De Leon ang bida yun eh. Pero episodic din. 3 directors din yung gagawa. No? Sana si Nadine meron kasi parang masustain niya yung Deleter, diba? Deleter Deleter 3. 2. Ay. Oo, Deleter 2 na. Agad ka Iba na, iba na. Baka at saka may Deleter. action. Inaasahan ko may action movie. Action. Kasi wala fantasy. Saka dapat action meron yung ding isa. Love Team, Tini Bopper. Oo. Para Baka sa... naman doon. Oo. Ganda yan. Pero yan, medyo nakaka-excite. Baka sakaling dyan talagang Yeah. maingganyo. Oo. Na Bugan, Mga no? moviegoers. Kasi At- buhay na naman tayo. maibalik natin yung tuwing MMFF ay bongga ang mga Sinehan. Di ba pag Diba? MMF, nakikita-kita tayo sa mga sinehan? Yes. Kasi nanonood talaga kami lahat ng pelikula. Ang magbububugi dyan si Beauty tsaka si Ellen Adarna. Oo, Diba? handa na nga raw. Paghandaan na. Oo. Panoorin niyo po yung guesting ni Beauty rito sa Ang ano. saya. Correct. Balita niya pero yung title, hindi pa niya sinabi kung ano yun. At iyon na pala yun. Oo. Kay Ampon. Okay. Kay Ampon. Okay. Yan po mga Marites, ang Saligon Busog. Chismis mula rito po sa Marites Universe!